Hindi na po kailangan ng hair follicle test ni Pangulong Bongbong Marcos para makumpirma natin ang katotohanan sa alegasyon ni Manang Aimee na itong kapatid niya ay ngagpa. Simpleng-simple lang din naman pala. Ano yan, gossip? Dahil din kay Bongbong Marcos. Dahil sa isinagot niya dito. Simpleng-simple. Hindi na natin kailangang ipilit pa na magpa-hair follicle test siya. Si Manang Aimee lang pala ang sagot. O sige, pakinggan natin tong damage control ha. Kung damage control man ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Imagine, ang tagal mong pinag-isipan kung ano ang sasabihin mo. Ito lang pala ang sasabihin mo at ito din yung maglalaglag sa'yo. Akala ko ba marami kang adviser? Bakit sabog na naman itong sagot mo? O ading, manong, manang, karuba, o eto. Good afternoon, sir. Sir, Yes. how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. Um, I do not like Kaya mo yan, kaya mo yan. to. We do not like. O putragis naman. Nakita nyo yon? Suminghot ka na naman eh. Bakit ka maganon ka pa kasi? Huwag na. Ano ba naman yan, BBM? Grabe, kaya yung pinag-uusapan tapos hindi mo pigilang gumagnon? Ano ba yan? Like to Sige, itali mo yung kamay mo para hindi old habit eh. show our dirty linen in public. You don't want to show your dirty linen in public. Paano ba yan, Mr. President? Yung dirty linen ninyo ay may kinalaman yung publiko. Bakit, Gosep? Kasi presidente ka ng Pilipinas eh. Kahit pa personal o family matter yan, kung meron na pong direktang epekto sa pagdidesisyon mo para sa bayan, your dirty linen is our dirty linen too. Entiendes? Tuloy. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Oh, it's not my sister. Iaano na naman to ng mga bangag. Ikakat na naman yan. So, ano na naman ang ibig sabihin yan? Oh, tignan nyo, hindi talaga tunay na Marcos si si Amy Marcos. Sigurado yan. Baka si Ante Claire, yan na naman yung topic niya. O di ba, mga ka-clear, itong si tignan nyo yung sabi ng ating Pangulo. Baka totoo yung chismis na hindi talaga siya tunay na Marcos. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. So, ang pinapalabas mo ba ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, ay lukaret? Si Manang Aimee? Ang pinapalabas mo ba ngayon ay mentally unstable siya? Yun yung pagkakaintindi ko eh. Di ba? Yun din ba yung pagkakaintindi nyo? In short, baliw. Baliw, maluwag na ang tornilyo ni Manang Aimee. Maliwanag. Worried daw yung family na hindi na daw siya yung kapatid niya.
So, ibig mong sabihin, maluwag nga ang tornilyo ni Manang Aimee, ganon? Eto ang catch dyan. Matatapos lahat to, hindi kailangan na mag-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan lang ngayon patunayan ni Manang Aimee na hindi siya lukaret. Paano, Gossip? Psychiatric test. Mag-undergo siya ng psychiatric test para malaman kung si Manang Aimee ay maluwag nga ang tornilyo. Kung lumabas sa test yung result na si Manang Aimee ay hindi baliw at nasa tamang pag-iisip, ibig sabihin tama yung sinasabi ni Manang Aimee. Kung mapatunayan na baliw, maluwag ang tornilyo ni Manang Aimee doon sa psychiatric test na yan, tama si Bongbong Marcos. Hindi na siya yung Manang Aimee na kilala niya. Iba na. Meron ng something sa kanyang utak. Gagi, baliktad pa ngayon. Yung nag-expose, yun pa yung maluwag ang tornilyo. Gagi. So, di ba tama naman? Kung mapapatunayan ni Manang Aimee na hindi maluwag ang kanyang tornilyo, big sabihin, totoo yung sinasabi niya na tumitira nga itong Pangulo natin, First Lady, at yung anak niya. At pati yung mga kaparty-party niya. Ngayon, sinagot ni Manang Aimee, very sweet. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Wow! Napakasimpleng sagot. Patunayan mo kasi na mali siya. Magpa-hair follicle test ka. Pero, ganito, Manang Aimee, hamunin mo ulit sila. Parang sinasabi nyo na, nababaliw ako. Hindi na ako to. Wala na sa tino ang aking pag-iisip. Ngayon, psychiatric test ako. Hair follicle test kayo. Tanong, kakasaba kayo? Ha? Kakasaba kayo? O meron pang patutsada dito si Manang Aimee. Tingnan natin. Yan o. Sabi niya, hindi naman ako inimbita. At kung sasabihan man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting. Hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap dyan sa palasyo. Pagsindi. Christmas tree lighting. Ibig mo bang sabihin, Senator Aimee, na hindi lang sinisinghot ang meron dyan, meron ding sinisindihan at sinisipsip. Oh, double meaning ang sindi. Double meaning. The design is double meaning. Totoo, double meaning. Puro aluminum foil ba? Sen? Alam nyo na. Yung sinisindihan sa foil. Love the sarcasm. Bardagulan? O, ayan. Hindi nyo kilala si Aimee na kung bardagulan number 1 din yan. Singhot pamor. O, sige na. Psychiatric test, si Manang Aimee, hantayin natin yung resulta. Kung mapatunayang baliw siya, tama si Bongbong Marcos na naghahalusinate lang si Manang. Tapos, kapag napatunayan naman na hindi baliw itong si Manang Aimee, big sabihin, si Bangag at yung pamilya niya ang naghahalusinate. Singhot pamor.